po ay bago sa Ethics Committee, tututukan ko po ay ang umiiral na patakaran sa simbayanan patungkol sa ethics upang siya po pong maging batayan o basihan sa paghawak ko ng mga darating na kaso sa ethics. Okay, muli ako'y tumatakbo sa Ethics Committee. Ano ang aking mababahagi? Nais ko pong maipag-maintain ang kahusayan ng ating kooperatiba at mapanatiling magkaisa at walang anumang pangamba ang bawat kamay-ari ng simbayanan. Pananatilihin nating maayos, ligtas, at nasa tamang landas ang ating kooperatiba para sa kayuunlad ng ating komunidad. Okay, kung ako ay mahalal sa posisyong bilang Ethics Committee, ang una kong tututukan sa unang araw ng aking pag-upo bilang Ethics Member, aaralin ko ang mga pulisiya na nakalaan para sa Ethics Committee kung saan ang mahalagang bahagi nito ay ang pag-uugali ng lahat ng mga kamay-ari. Ang mensahe ko po sa lahat ng ating mga kamay-ari sa simbayanan ay ang pagkakaisa, pagtutulungan. Tayo po ay parang isang pamilya na kung ano man po yung ating problema ay marisolba po natin ng tayo-tayo lang sa loob ng simbayanan. Mga kamay-ari, ang nais ko po sana sa inyo ay maging aktibo, maging malakas, at maging mahusay sa pagpili ng boto, sa pagpili ng iboboto upang ang ating kooperatiba ay mas lalo nating mapatatag, maging mas mayaman sa isip, sa puso at sa gawa upang ang ating kooperatiba ay magkaroon tayo ng assets na 5 bilyon, no? Ang ating target. Kaya kamay-ari, kung kayo po ay nais na maging isa sa mga maging officials, nais ko po kayong anyayahang maging aktibo, makinig at makiisa sa mga gawaing pangsimbayanan ng ating kooperatiba. Halina't sumali sa ating co-op. Okay, ang mensahe ko para sa ating mga mahal na kamay-ari ng simbayanan, unang-una, akapin natin ang kultura ng isang kooperatiba. Bakit? Kasi napakahalaga bilang isang kamay-ari na dapat alam mo ang kooperatibang iyong kinalalagayan sa ngayon. At dapat mahalin natin kung ano ang nasa loob ng ating kooperatiba. Sa ngayon po, ako po ay wala munang masasabing issue sa kooperatiba. Pero ayon po sa mahabang karanasan ko sa mga voluntaryong paglilingkod, ay natural lang po na nagkakaroon naman po ng mga problema at hindi pagkakaunawaan sa isang organisasyon. Pero hindi po ibig sabihin nito, ito ay kahinaan. Ito po ay isang sistema para lalo pong mas mapabuti pa namin yung mga hakbang sa simbayanan. Bilang isang miyembro ng good governance, of course, kung ako ay mahalal bilang Ethics Committee, nais ko po sanang magkaroon tayo ng magandang good governance at payapang pagkakaisa kung may issue man, ang may nakikitang issue ang bawat departamento. Nais nating tulungan, pag-isipan at gawan ng mabuting solusyon upang hindi na umabot sa mga hindi magandang pangyayari. Prevention is better than cure. So kung may sakit ang ating kooperatiba, prevention dapat ating gawin upang hindi na lumala at hindi na maging magulo. Kaya bilang isang ethics committee, ako po ay nangangako sa inyo na paghihimay-himayin natin, pagpapantayin-pahintayin natin na dapat lahat ay equal, walang kinikilingan, walang gustong manalo, kundi lahat pantay-pantay. Okay, ang issue na gusto kong mabigyan ng solusyon sa ating kooperatiba ay paano magagawa natin ng paraan na yung ating mga kamay-ari na nakalimot ng pagbabayad, sa madaling salita, sila yung mga delinquent na kamay-ari. Ano ba ang dapat gawin
lalong-lalo na ng ating mga board of directors sa ating management para sila ay maging aktibo at matamasa nila at magampanan ulit nila kung ano ang dapat gawin ng isang kamay-ari sa kooperatiba. Mahihikayat ko po ang ating mga kamay-ari sa pagpapakita po na maging isang mabuting halimbawa at sumusunod sa mga patakaran kung ano ang mayroon sa kooperatiba. Muli, mga kamay-ari, maging mapanuri, maging masinop, maging aktibo sa lahat ng nangyayari sa ating kooperatiba. Bakit? Dahil tayo po ay isa sa pinakamayaman na co-op dito sa buong NCR. Kaya kung kayo ay hindi makikiisa, hindi nyo po malalaman kung nasaan na ang inyong investment sa ating kooperatiba. Kung kayo ay concerned sa inyong mga ininvest, kayo po ay maging aktibo, makiisa sa mga bawat programa ng ating kooperatiba. At higit sa lahat, mag-anyaya pa ng ibang tao upang sila din ay matulungan sa kanilang pangarap na buhay, magkaroon ng business, magkaroon ng unang pera upang matulungan sila ma-elevate ang kanilang pamumuhay. Tulad ko, mga kamay-ari, malaking tulong ang simbayanan. Kaya kayo, tulad ko, makiisa dahil ang simbayanan ang tumutulong sa akin upang maging progresibo ang aking buhay. At of course, maging responsible sa ating mga nauutang, nalulone, at doon sa ating mga nagiging co-maker. Kaya mga kapatid sa kamay-ari ng simbayanan, halina't makiisa, makigabay, at makitungo sa bagong buhay ng kooperatiba. Maraming salamat po. Ihikayatin ko ang mga kamay-ari na makilahok sa programa ng kooperatiba kasi napakahalaga na bilang isang kamay-ari, dapat alam mo ano ba ang kalagayan na ng kooperatibang kinaaaniban mo sa ngayon at dapat maging epektibo ka bilang isang kamay-ari. Dapat umattend ka ng mga training kasi ang mga training na ito ay mas lalong magpapaunlad sa iyo bilang isang kamay-ari.